Ito galing to mismo sa Oxford Handbook of Seventh-day Adventism. Ito published sa Oxford sa UK. At ang mga article na sumulat ito, mga Adventist scholar, Nicholas Miller, Michael Campbell, etong sabi nila. Kaya nung time nung 1976, alam mo ba, Brother Toto, nung 1976, sineryoso naman ng mga Seventh-day Adventist scholars at leadership ang pag-usapan ko ano ba talaga ibig sabihin ng righteousness by faith. Sineryoso naman, which is commendable. For me, I love that. Pero, ano ba pinag-usapan doon? Nagkaroon ng conference noong 1976, kung tawagin ay Palmdale Conference. Kasi ginanap ito sa Palmdale, California, composed of many Bible scholars na SDA from US at from Australia sa Avondale College. Kasi nagtatalo yung mga scholars sa Adventist, sa BRI mismo, Biblical Research Institute ng Avondale, tsaka sa Amerika. Sabi ng Avondale, kasama doon si Desmond Ford pa, ang righteousness by faith is only justification. Hindi kasama sanctification. Ang pinaglalaban naman ng mga Amerikano sa side ng Amerika, ang righteousness by faith, justification plus sanctification. Kasi yun yung sinasabi ni Ellen White. Tingnan mo, hindi sila nagkasundo. Ngayon, ito, basahin natin ang report ng Oxford Handbook of Seventh-day Adventists kung na-resolve ba ito. Sabi doon, Desmond Ford's view on justification and sanctification were especially controversial in Australia, where older ministers perceive his teaching as negating the importance of obedience and good works and undervaluing sanctification. Si Desmond Ford, ang stand niya talaga is Protestant Reformation. Dahil sabi niya, magkahiwalay ang justification at sanctification. Ngayon, sabi ng ibang mga Australian ministers, mga pastor din, teka, binamaliit mo, dyan sa pananaw mo, parang dininigate mo, binabaliwala ng obedience. Wala na palang obedience sa Ten Commandments. Wala na rin good works at binabaliwala mo sanctification. Ng understanding At yun din ang naging understanding ni G.I. Butler at ni Uriah Smith laban kay Waggoner at Jones. Naulit ng 1976. Ngayon, sabi dito, this opposition was intensified in the United States when the Review and Herald published a special issue on the righteousness by faith in 1974. The issue presented limited variety of perspective, but some of its articles clearly moved in the direction of Andreasen's last generation theology. So lumalabas, Brother Toto, noong 1974, nung nag-publish ang Review and Herald ng magazine na Righteousness by Faith, meron ako nitong kopya nito. Ito yung pagsagot nila doon sa pananaw ni Desmond Ford. Si Desmond Ford kasi, Protestant Reformation ang kanyang pananaw. No wonder bakit later on, iniwan niya investigative judgment. Kasi hindi niya ma-reconcile ang Protestant Reformation view of salvation, justification by faith alone, sa against 1844 investigative judgment. Ngayon, alam na natin, malaking tulong ni Desmond Ford. Now, sabi dito, nung nag-publish ng isasagot itong Review and Herald, which is yung sa Amerika, mga Adventist sa Amerika, noong 1974. Kaya lang, binasa ko rin, kasi meron ako dito, na-download ko. Nung binasa ko, sumusunod sila Herbert Douglas, yung mga mga pro-LGBT. Tapos, ang sabi dito, some of these articles clearly move to the direction of M.L. Andreasen, last generation theology. So, ibig sabihin hanggang 1974, sinusuportahan ng Seventh-day Adventist, Amerikano Seventh-day Adventist, yung last generation theology na nilalaban ni Ford. Kasi last generation theology din, ang ginagamit ng isang Australian na si Robert Winsmith. Are you familiar with Robert Winsmith? Si Robert Winsmith, before 1971, Robert Winsmith, meron siyang version din ng last generation theology, which is in fact, yun ang naging seed ng naakuha niya kay Andreasen. Sa kanya naman, yung last generation theology niya, yung perfection niya, na-active yan kasi si mismo, Christ mismo, tumatahan sa puso mo, kagaya si Waggoner.
Tapos, labanan ito ni Heppenstall, ni Edward Heppenstall, isang UK theologian na naniniwala din sa Protestant view ng righteousness by faith. At estudyante nito si Ford, Jason Ford. At fortunately, in short, nag-succeed naman sila malabanan ito. So, ang point natin dito, ang mga Seventh-day Adventists, hindi sila nagkasundo sa Palmdale. Walang pagkakaisang naganap sa Palmdale Conference noong 1976. Nagkahiwa-hiwalay sila na buti pa yung mga Australian Seventh-day Adventists later on pumanig sa pananaw ni Ford na Protestant view ng righteousness by faith. Samantalang sa Amerika, mas pinomote nila yung kay Andreasen na last generation theology. Pero yung mga Adventists na nagsasabi, ang original na turo ng Adventist Church, ang last generation theology, wala akong katotohanan yun. Kasi ang original na turo ng Adventist, hindi naman last generation theology. Ang turo nila, ang justification ay past sins sa mga nakaraang kasalanan lang. At kailangan tumunod ka utos. Babasahin natin mamaya yan. So, anong ibig sabihin nito mga kaibigan? Hindi po natupad, hindi po natuloy yung hindi na-solve yung problem ng righteousness by faith. Yan po ang dahilan kung bakit ngayon nagtatalo-talo, nag-aaway-away, naglalaban-laban ang mga Seventh-day Adventists kahit dito sa Pilipinas. Sa Facebook, merong LGT, merong mga neo, mga tinatawag na gospel Adventist kuno, na ang kanila namang presentation ng righteousness by faith ay kagaya di Wagoner. Ang true gospel ay follow the Ten Commandments and the faith of Jesus, which is, ganun pa rin. Pinaganda lang ang tawag. Kaya ang gulo, mga kapatid, ang gulo talaga. Kawawa yung mga members na alam lang ay Sabat lang, alam lang huwag kumain ng baboy. Yun lang di ba? Sabi na, mahalaga kami nagsasabat. No, hindi ganun ang Seventh-day Adventist. Malalim pa ho ang problema sa Seventh-day Adventist Church, Brother Toto. Diba? Ayan. Kaya, dito po tayo ngayon sa sinasabi pa ni Ellen White. Nasabi niya rito, sa Ellen White Encyclopedia to, Brother Toto, sabi dito sa di Genesis 14, in order for man to retain justification, turo ni Ellen White to, in justification, i-retain. Ang nagre-retain sa justification works. There must be active living faith that works by love and purifies soul, leading to continual obedience. While good works will not save a single soul, it is impossible even for one soul to save without good works. Itong isa sa mga gandang sinabi ni Ellen White, paborito ko ito. Imposible daw sa isang kaluluwa na maligtas na walang good works, which is another Roman Catholic na naman. Sabi dito ng fast facts on Roman Catholicism. Hindi mo stand ng Roman Catholic. Rome may have officially condemned salvation solely by works. Kinokondemn ng Catholic yan. But it also officially endorsed salvation by grace and works to such a degree that one does not enter heaven without individual works of righteousness. In the great deal of earned merit. Kahawig nung sinabi ni Ellen White. Impossible na papunta ang isang soul sa heaven without good works. Kaya yung sinasabi na kasabihan kanina, na sabi ganon, ang imputed righteousness is a title to heaven, and justified, at yung sanctified, ito naman imparted righteousness. Ito ang magiging fit ka sa heaven. That is salvation by works, mga kapatid. Maganda pakinggan, pero deception po yan. Alam mo, ang diablo, ganyan talaga. Minsan kung magsalita siya, kala mo totoo, kala mo maganda, pero deceptive. At yan, nakikita natin yan sa Seventh-day Adventist leadership, lalo na kay Ellen White, na talagang ibang sinasabi niya. Eto ngayon, meron sila sa fundamental belief, ito fundamental belief na ng Seventh-day Adventist. This is 2018 edition. Di ba meron silang book na Authentic Fundamental? Ito yung 2018 edition. Ito yung latest at published ng Ministerial Association General Conference of Seventh-day Adventists sa page 233. Sabi ng page 233, Christians need more than purely legal justification.
Ibig sabihin, hindi sapat na ma-declare righteous ka. Kulang yan. Christians need more than merely legal justification or sanctification. They need holiness and character, even though salvation is always by faith. The title to heaven rests on the righteousness of Christ only. In addition to justification, dun sa righteousness of Christ, add ka pa pala. Nasa libre niya, fundamental belief. God's plan of salvation provides through this title a fitness for heaven by the indwelling Christ. This fitness must be revealed in man's moral character as evidence that salvation has happened. Ito yung sinasabi ko. Di ba may debate nung sa social media? Sabi na, nasusunod mo bang perfect ang Ten Commandments? Sabi, sa tulong ni Kristo, nasusunod na perfect ko. Paano mo nalaman? Sa tulong ni Kristo, puro ganun sa, ito yun eh. Ito yung pananaw na dahil nagdedwell na si Jesus Christ sa heart mo, that is pantheism, Brother Toto. Yan yung pagkakamali ni E.J. Wagoner na narinig natin ngayon sa mga debaters ng Seventh-day Adventists. Na yung indwelling Christ, because He is a Christ na nakadwell na sa iyo, siya yung gumagawa para sa iyo para ma-perfect mo ang law, which is not a Protestant Reformation at biblical view of salvation. Kaya sabi dito sa page 232 pa rin, sabi ng inyong fundamental belief, daily justification. Meron silang daily justification. All believers who are living in the spirit-filled, sanctified life. Ang tawag pala nila doon, pagka nag-dwell si Christ sa puso mo, napoposes ka ni Christ, Christ possess. Kaya daw mape-perfect mo na yun. Have continuing need for daily justification. Christ bestowed. We need this because of conscious transgressions and because of errors we may commit unwittingly. Bakit ito kailangan natin araw-araw ma-justify by faith? Ha? Kasi nga, nagkakasala pa raw tayo. So, therefore, mali po talaga ang kanilang understanding sa justification. Yan. No? Hindi ganyan ang Protestant Reformation. That is Roman Catholic. Di kaya Pastor Ron, na misinterpret nila kasi nag-cross sa mind ko lang ito na yung sa Philippians chapter 2 verse 12 and 13, sabi nga kasi yun nga dun sa work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to His good pleasure. So wala ako kasing nakikitang Bible verse to support yung belief na yun yung kanina. And parang nire-relate ko lang, hindi kaya na misinterpret ito kasi unang-una sa lahat, malinaw naman na salvation is already dun sa person kasi hindi naman sinabing work for your salvation Sinabing work out your salvation. So dun sa second part, for it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Parang yun siguro yung na-misinterpret kasi wala naman nakalagay na dun sa slide before this, no? Yung continuing need for daily justification. Yung sabi yung si God yung tumatrabaho para ma-justify yung tao dun sa loob ng tao. So yung paniwala ni Wagoner, yan na yung parang ginagawa ni God, di ba, sa kanya. Pero actually, kung justification lang, I relate it na, yun nga, it's salvation is already with you. And yun yung paniniwala ko ngayon na I'm working out, not working for. At the same time, yun nga, clear na sa akin ngayon na I have eternal life. Kasi si John na mismo nagsabi that, yun nga, 1 John chapter 5 verse 11 to 13. Sabi niya, I write these things to you who believe. Hindi na naman sinabing who is working to be fit for heaven. That you may know you have eternal life. Sabi niya, I write these things to you who believe in the name of the Son of God. The name of the Son of God is Yeshua. God is my Savior. That you may know you have eternal life. So sa akin, it's a very blessed assurance. Exactly the song that describes the blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. So, it's really sad. Nalulungkot ako
That Totoo, all totoo. these jumbled beliefs inside the organization with all the internal conflicts that's happening, kawawa po ang mga members. Yeah, kawawa Kasi talaga. walang assurance of salvation, tapos yung word fitness for salvation, palaging fitness for heaven, palaging kina-challenge na, fit na ba kayo? Prepared na ba kayo? Darating Yun na ang nga. Kristo, malapit Yun na nga. ang Sunday. Oo. Sabi ko, Oo. alam mo, and yun nga, yung mga kausap kong Adventist, panay ang padala sa akin nung verses about obedience to the law. Sabi ko, walang kinaiba. Yun nga, dito sa kino-compare natin when it comes to, yun nga, the Roman Catholic practice of fulfilling the sacraments, hindi ba? Ito, Tama. napunta lang. Kaya nga, the concept is similar. True. Hindi ko masabing 100% the same kasi nga, No. Hindi identical. Hindi sila identical, but the identical same. sila doon sa process. Pero I process. think masasabi ko yung concept is the same. The same concept. Sabi ni Engineer de la Cruz, sabi po ng SDA Bible Commentary Book 6 on Romans 3:31, Christ's perfect righteousness is imputed only to the obedient to the Ten Commandments. Perfect obedience. Nakakatakot. Sabi ni Engineer Darwin Tagakay, parang sa naintindihan ko sa SDA, yung justification by faith ay perpetual, parang naglalaro ng laban o bawi. Yun yung nakakapagod. Yun yung nakakapagod. Yung laban o bawi. Ngayon, save ka, bukas hindi. Mamaya, save ka. Maya, hindi. Sabi ko, wala. I mean, kawawa naman yung Adventist kasi nga palaging nagmamaawa sa Diyos na ligtas niyo po ako, Panginoon. Kasi hindi ko pa magawa yung fitness for heaven. Kaya patawarin niyo po ako, hinihingi yung kapatawaran, hindi yung hindi sabi ng Diyos binigay ko na yan ang kulit-kulit mo. Sabi naman ni Brother Ellery Sembrano, may anak, sinabihan ng kanyang ama, punuin mo itong timba ng tubig. Kaso butas ang puwet ng timba. Kaya hindi niya mapuno. Ang malaga daw ay sumunod kahit hindi kaya. Kaya yan ang analogy ng SDA sa pagsunod nila sa Ten Commandments. Pero paano ipapasok yung perfect obedience is vital to salvation? Walang maliligtas kung ganon. Oo nga naman. Hindi pa rin perfect yung obedience kung butas yung timba. Hindi pa rin napuno yung timba. Hindi talaga. Broken vessel. Broken vessel pa rin siya. Broken vessel. Okay. So, eto ngayon, Brother Toto. Ito sabi ngayon ng ating slide. Ito galing na mismo sa Pocket Dictionary for Understanding Adventism to. Ito ay ginawa ni Michael Campbell. No? Ito yung definition nila ng justification. Okay? Tignan mo Dito dati makikita na talagang Roman Catholic talaga ang Seventh-day Adventist. Sabi ni Campbell sa Pocket Dictionary of Understanding Adventism, justification by faith. Justification is the by which God declares sinful human beings as righteous. Justification by faith is the way through which God imputes or credits His righteousness to each human being. While human beings are not righteous in of themselves, God used them as such because of what Christ has accomplished for them by His life and substitutional death. Which is amen, di ba? This teaching forms the heart of the everlasting gospel. Doon siya nagkamali. And resulted in the Protestant Reformation. This Protestant understanding differs from the Roman Catholic heresy that sees justification as both regeneration and sanctification. Paano ba yan, mga kaibigan Seventh-day Adventist? Mismong dictionary na ng Seventh-day Adventist ang umaamin at binigay ang tama definition ng justification, which is Protestant Reformer position. Ang resulta raw ang nangyari, ang Protestant Reformation, ganito ang pag-unawa nila. Pero nag-reform sila from the Roman Catholic kasi ang Roman Catholic, sabi ng inyong dictionary, ay heretical ang teachings. Pag sinabing heresy, ay false teachings, false doctrines, false gospel. Ba't nasabi ng dictionary ninyo na heretic ang Roman Catholic nito?
Na kasi ang Roman Catholic daw, sabi ng dictionary ninyo, ay ang pananaw niya sa justification ay kasama ang regeneration plus sanctification. Habang kinukot ito, ginamit dito sa ating presentation, Brother Toto, inisip ko, teka, di ba itong stand ng Seventh-day Adventist? Yung tinatawag yung heretical teachings ng Roman Catholic na pinagsama ang justification at sanctification. Adventist dictionary din to. Hindi ba nila naisip na ganyan din ang turo nila? I don't know. Kasi nagko-contradict, diba? Kaya kung ikaw ay Adventist at palaaral ka, di mo alam kung sinong tama eh. Kayo mismo, sa Adventist mismo, eternal. Mga scholars nila, mga theologians, hindi nagkakaisa. Walang nagkakaisa. Kaya, ito, no? Sa mga kaibigan natin Adventist na nagtuturo ng righteousness by faith, sa Facebook, sa podcast, I'm sorry. Bistado na ho kayo. Salita lang ninyo ginagamit yung justification by faith alone. Pero in application, based sa inyong mga libro at sa mga aklat nyo, ang Roman Catholic heresy na ang justification ay both regeneration and sanctification. Turo din yan nila. Bakit minanan nyo, mga kapatid na Adventist? Bakit tinuturo nyo pa? Tapos yung mga debaters nyo, ganyan din tinuturo. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga, kuya? Ano ba nangyayari sa inyo? Tapos ito ay galing sa isang SDA theologians. Kilala to ng mga Adventist, si Norman Jolly. Dito sa website na Perspective Digest, si Adventist to eh. Sabi niya, the Reformation's decisive break from the medieval period was the distinction between justification and sanctification. Ano daw yung pinaka-decisive break? Bakit humiwalay ang mga Protestant at nagkaroon ng Reformation at nag-decide na mag-break away sila from the Roman Catholic because of the distinction between justification and sanctification. Tapos, malalaman nyo, Seventh-day Adventist pala, walang distinction ang justification at sanctification. The same pa rin ang pinaglalaban ng Roman Catholic Church sa Council of Trent. Tapos hindi kayo alis dyan. So, asan yung espiritu ninyo na sinasabi nyo na kayo ay Protestant Reformation? Ba't nananatili pa kayo dyan sa Adventist? Na pareho lang ang view sa justification with the Roman Catholic. So, okay lang sa akin yan, mga kapatid kong Adventist. Basta please, stop claiming, mag-stop na lang kayo mag-claim at magkunwari na kayo ay mga pagmana na Protestant. Kasi nasusuka ako sa ganyan kasi nungalingan, sobrang lagtaran eh. Kasi ang Protestant Reformer, ang justification, separate sa sanctification. Sa Adventist, ang justification at sanctification, isa lang. Kasi hindi na maiwanan yung Sabbath eh. Na maiwanan ang Sabbath ng Ten Commandments eh. Kaya kailangan na magkasama ang justification at sanctification. Ang nakaka-disappoint lang, sana naman, kasi tinotolerate nyo pagsisunungaling, pagka gano'n. Tinotolerate nyo pagsisunungaling. I know that maraming faithful na Adventist at kaibigan tayo na sincere sila. They want to know the truth. Pero please, huwag na kayo mag-claim na kayo yung mga Protestant Reformer kasi madadagdagan ang inyong kasalanan sa langit. So, napakaliwanag, sabi ng SDA theologian, ang importanteng break natin sa Roman Catholic, hindi Sabat o Sunday. Hindi pagkain ng baboy, hindi yan. Napakababang po niyan, mga kapatid na Adventist. Ang seryosohin nyo, ang seryosohin nyo, hindi Sabat o Sunday tamang pagsamba. Ang seryosohin nyo, tama ba ang aking pagkaunawa sa kaligtasan? Ako ba'y na-justify by faith alone o na-justify ako by faith plus works? Na kung saan walang pagbabago o hindi pinagkakaiba ang justification at sanctification. At ito nga, sabi mismo ni Norman Jolly, superficially, this seems the same as Catholic theology, at least in the joining of justification and sanctification. Ilang theologians na nagsabi, hindi kami nagsasabi na ang pananaw ng Adventist sa kaligtasan ay Catholic theology. Pero ito, mga theologian to, hindi na umaalis kasi ang laki ng ang benefits nila dyan. Kaya hindi sa umaalis, they don't care kung tama at mali.
this crucial difference between justification and sanctification needs to be clearly in mind when evaluating contemporary Catholic evangelical attempts to unite this doctrine. Hindi magkakaisa ang Catholic at evangelical dyan. So what is the difference? Isa-summarize natin, no? What is the difference between Protestant and RCC, Roman Catholic and justification? Sa Protestant, this is biblical, forensic. Ibig sabihin, declaration. Dineklara ng Diyos na you're not now guilty of your sin. Anong basis? The basis is the righteousness of Christ. Naging substitute natin sa cross bilang kabayaran sa ating lahat ng kasalanan. Sa Roman Catholic, legal fiction daw yan. Gayan din ang sinasabi ng mga Adventists. Legal fiction daw ang forensic justification. O diba? Makapareho. Number 2, sa Protestant, ang justification ay synthetic. Pag sinabing synthetic, ibig sabihin, hindi tayo naging righteous, kundi yung ating kasalanan, because of our faith in Christ, na-deklara tayong righteous. Nagka-synthesize tayo dun sa righteousness in Jesus at yung ating faith. Yun ang nag-synthesize. Sa Roman Catholic, analytic. Ibig sabihin, na-analyze ka muna ng Diyos, sabi ng Roman Catholic. Kung ikaw ay nagagawa mo yung 7 sacraments, ikaw ay gumagawa ng mabuti. Parang sa investigative judgment ng Seventh-day Adventist, di ba? Sa investigative judgment ng Seventh-day Adventist, ganun din, na-analyze pa kung karapat-dapat ka maligtas. So, ang Roman Catholic, meron din silang version ng investigative judgment. Parehong-pareho ang kaligtasan nyo. Sa Protestant, ang justification ay imputation. I-impute lang, i-credit lang sa iyo. Hindi ka mismo gagawing righteous. At sa Catholic, imputation. Parang sa SDA, confusion inward. Christ possessed. Ang gamit na term nila sa fundamental belief. Possessed ka na ni Christ, kaya siya nang susunod para sa iyo. Magiging passive ka na. No, that is not the Bible, what the Protestant says. Sa Protestant, no human merit ang work. Sa Catholic, meron. Congruous. Sabihin sa Protestant, you can lose your justification. Mag-comment ka lang ng sin, magsinungaling ka, mangalunya ka, hanggat hindi ka nagsisisi, nawala yung kaligtasan mo. Ganun din sa Catholic. Kailangan, nawawala, kaya kailangan dumaan ka sa sacrament of penance. O, di ba? Tapos sa Protestant, faith alone. While sa Roman Catholic, faith and works are necessary, which is, ito talaga ang pinaka-nutshell. The similarity with Adventists and the Roman Catholic. Parehong naniniwala ang Catholic at Adventist sa faith plus work. At para lalong maging maliwanag sa ating panghuli, ito po yung sabi ng libro kanina, The God's Character and Last Generation, ni Hiri Moscala. Sabi niya, Gerstner uses 3 formulas to illustrate the views of 1, Protestant, number 2, Catholics, and number 3, the common Roman Catholic caricature of Protestantism. The Reformation view ng Protestant, faith will lead you to justification by faith alone, plus works. Ibig sabihin, na-justify ka na, wala ka pang works. You are declared righteous, wala ka pang ginagawang tama o mabuti. But because of your faith on the promise of God's salvation by Christ, yun. So, you're saved. Sa Roman Catholic error, faith plus work leads you to justification. Which is, hindi lang nilagay ni Hiri Moscala, dapat nilagay niya dito, ganyan din sa Adventist. Kasi sa Adventist, ganun din. Hindi daw sapat yung forensic justification by faith. Kailangan mag-add ka pa. Mag-add ka ng pagpapabanal dahil you are Christ-possessed, imputed righteousness para mag-work ka. But in the end, sabi ni Ellen White, in the end, saka ka lang ma-justify pag na-obey mo yung commandment. Doon ka lang ma-justify. Kaya sa kanila, ang justification, ang gina-justify ni Lord, hindi yung ungodly. Ang gina-justify ni Lord, yung righteous na. By virtue of their keeping the 10 Commandments. Oh, mayroon pa bang ibang explanation dyan? Wala. Pero ang common caricature
ng mga Katoliko sa atin, ng mga Protestant na naniniwala dito. Sa atin, sabi ng mga, pag sinabi karikature, yung kanilang pananaw na parang Pananaw sa atin. Sa atin na mali. Faith daw tayo, deeds of justification, minus work daw. Walang work na lumalabas. Oo, yun ang kamalian ng Council of Trent noong 16th century. Kala ng mga Council of Trent ng Roman Catholic, hindi, wala na kayong banal. Pwede na kayong pumatay. Pwede na kayong mga ano niya. Wala na mga ganyan din ang pananaw ng Adventist, di ba? Porque sinabi natin na we are saved by faith. Wala nang kautusan. Hindi kautusan ano sa inyo. Di pwede na kayo pumatay. Pareho. May comment.